Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kamakailan lang, nabulabog ang buong Indonesia dahil sa kahina-hinalang maleta. Nang buksan nila ito, nagulat ang lahat sa kanilang natagpuan. Nang tinrace ng mga pulis ang mga pangyayari, nalaman nila na isang lalaki ang nag-iwan nito doon. Ang lalaki ay kinilalang si Ahmad Arif o Anthony, 29 years old. Si Anthony ay mag-isang nakatira sa isang village sa probinsya ng Banten. Hiwalay na si Anthony sa kanyang asawa. 2 taon matapos maikasal si Anthony sa una niyang asawa at nang magkaroon sila ng isang anak, nakipaghiwalay si Anthony. Dahil doon, itinuon na lang ni Anthony ang kanyang mga oras sa pagtatrabaho. Siya ay auditor sa isang malaking food company sa Indonesia. Madalas na ma-assign si Anthony sa iba't ibang branch ng kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Nang napunta si Anthony sa Palembang, nakilala niya ang isang babae. Nagustuhan ni Anthony ang babae at seryoso siya sa kanyang relasyon dito. Para nga ipakita na siya talaga ay seryoso, sinama ni Anthony ang kanyang mga magulang para yayaing magpakasal ang nasabing babae. Nitong March 2024, dapat ikakasal si Anthony. Subalit dahil kulang pa ang kanyang pera pambayad sa gastusin sa kasal, naudlot ito. Nagpasya si Anthony at ang kanyang mapapangasawa na sa May 2024 na lang ikasal. Pero bago yun, ng April 2024, muli na namang inilipat si Anthony ng kanyang kumpanya sa ibang branch. Sa pagkakataon na ito, siya ay inilipat sa Bandung City. Sa opisina, kasama ni Anthony ang babae na si Rini Mariani o Susan, 50 years old. Si Susan ay isang cashier sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Anthony. May asawa na si Susan at 2 mga anak. Sa katunayan, nasa kaligitnaan na noon ng diborsyo si Susan sa kanyang asawa. Pero hindi alam ng lahat, December 23 pa lang ay nagkakilala na si Anthony at Susan. Kasama pa nga noon ni Susan ang kanyang asawa at maayos pa ang kanilang pagsasama. Subalit, isang bawal na relasyon ang namagitan noon kina Susan at Anthony. Alam ni Anthony na may pamilya na si Susan, pero ipinagpatuloy pa din nila ang kanilang bawal na pag-ibig. Hindi na nga ito natigil kahit na may fiancé na si Anthony. Pero hindi alam ni Susan na ikakasal na si Anthony ng mga panahon na iyon. Palihim pa ring nakikita ang dalawa kahit na malayo sila sa isa't isa. Sa paglipas ng mga buwan, talagang napamahal na si Susan sa kanyang mas nakababatang boyfriend. Ito nga ang naging dahilan kaya nagdesisyon si Susan na hiwalayan ang kanyang asawa. Nasa isip kasi ni Susan noon na pakakasalan siya ni Anthony sa hinaharap. April 2024, nag-usap si Anthony at Susan para i-audit ni Anthony ang mga pera na hinahawakan ni Susan bilang isang cashier. Sa loob ng opisina, tinanong ni Anthony si Susan kung narimit na ba niya ang pera ng kumpanya. Sumagot naman si Susan na hindi pa. At doon na siya niyaya ni Anthony sa isang hotel para ayusin ang nasabing pera. Pumayag naman si Susan dahil may lihim nga siyang relasyon sa lalaki. Makikita sa CCTV na sina Susan at Anthony ay pumasok sa isang kwarto ng hotel. Subalit makalipas lang ang ilang oras, mag-isa na lang lumabas si Anthony mula sa kwarto at may dala pang malaking maleta. Sa kabilang banda naman, nagsumbong na ang mga anak ni Susan sa kanilang nakakatandang pinsan na si Miguel dahil hindi pa umuwi ang kanilang nanay. Nagtaka na din si Miguel dahil hindi pa din kumukontak kahit kanino si Susan. Sinubukan nilang tawagan ang number ni Susan pero hindi nila ito makontak. Hanggang sa kinabukasan ay hindi pa din umuwi si Susan. Kaya naman si Miguel kasama ang kanyang mga pinsan ay nagpunta na sa opisina ni Susan para ipagtanong-tanong kung nandun ba ang ginang. Pagpunta nila sa opisina, nandun din si Anthony at sinisimulang magtrabaho na parang walang nangyari. Tinanong nga rin niya kung nasaan si Susan dahil kailangan niya umanong matapos ang pag-audit ng pera ng kumpanya. Pagdating nga ng mga anak ni Susan, nakisimpatya pa nga si Anthony sa anak nito dahil hindi pa nga ito nakakauwi. Sinabi pa nga ni Anthony sa mga anak ni Susan na wag na silang mag-report sa mga pulis.
dahil tingin umano ni Anthony ang asawa mismo ni Susan ang may pakana sa pagkawala nito. At dahil nga hindi pa rin umuwi si Susan, nagpunta na sa mga pulis si Miguel at ang mga anak ni Susan. Sa pagkakataong ito, natuon ang atensyon ng lahat sa asawa ni Susan na si Ganda Permana o Gino. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis at noong April 25, 2024, una nilang kinausap si Gino. Ayon kay Gino, wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Susan. Binanggit din ni Gino sa mga pulis na nasa kaligitnaan na nga sila ng pagdediborsyo pero wala daw silang alitan. Kaya wala siyang motibo para may gawing masama sa kanyang asawa. Pero hindi nakatakas si Gino sa mga akusasyon ng publiko sa kanya. Tingin na nakakarami, siya talaga ang mastermind sa pagkawala ng kanyang asawa. Subalit para kay Gino, malinis ang kanyang konsensya. Maging ang kanyang mga anak ay naniniwala nga sa kanyang mga sinasabi. Hanggang sa ng April 26, habang abala ang mga basurero sa pangongolekta ng basura sa kahabaan ng Bekasi, nakita nila ang isang maleta. Nung una, akala nila ay tinapon lang yon dahil sira na ito. Ngunit nagulat sila nang buhati na nila ang maleta. Napakabigat nito kaya nagduda sila sa kung anong laman nito. Nag-report ang mga basurero sa kanilang mga boss. Ang boss naman nila ay tumawag ng mga pulis. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa Bekasi para suriin ang kahina-hinalang maleta. Nang buksan nila ito, nagulat sila sa laman nito. Isang labi ng babae ang natagpuan nila sa loob. Dinala ng mga pulis ang labi para sumailalim sa autopsy. Doon na din nakilala ang labi na ang nawawalang si Susan. Nalungkot ang mga anak ni Susan dahil hindi nila akalain na mawawalan ng ganun-ganun na lang ang kanilang nanay. Wala ding idea ang pamilya ni Susan kung sino ang gumawa noon sa kanya. Nang marinig ni Anthony ang balita, nagsimula na siyang mangamba na baka siya ay mahuli. Kaya naman tumakas na si Anthony mula sa lugar at lumipad na pauwi sa kanyang pamilya. Muling dinala ng mga pulis sa police station ang asawa ni Susan na si Gino. Pero matapos siyang sumailalim sa mga test at interogasyon, napatunayan na hindi siya ang sospek sa pagkamatay ni Susan. Sinimulan naman ng mga pulis na busisiin ang CCTV ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Susan. Doon na nila nakita na sumakay si Susan sa isang motor kasama ang isang lalaki. Sinundan ng mga pulis ang iba pang kuha ng CCTV at nakarating nga sila sa isang hotel. Sa CCTV ng hotel, nakita nila si Susan na pumasok sa isang kwarto kasama ang isang lalaki. Subalit hindi na nakita pang lumabas ng kwarto si Susan. Yun na nga ang huling pagkakataon na nakita si Susan na buhay. Nakilala ng mga pulis na ang kasamang lalaki ni Susan ay walang iba kundi ang kanyang katrabaho at malapit na kaibigan na si Anthony. Agad na pinaghahanap ng mga pulis si Anthony dahil siya ang huling kasama ni Susan. Subalit makalipas ang ilang araw, hindi na nila nahanap si Anthony. April 30, nang nagpunta si Anthony sa isang auditorium para magbayad sa pagrenta ng lugar para sa kanyang nalalapit na kasal. Nang araw na iyon ay abala si Anthony sa paghahanda para sa kanyang kasal. Lingid sa kanyang kaalaman, natunto na siya ng mga pulis at naghahanda na din silang arestuhin siya. May 1, nasa bahay ng kanyang mapapangasawa si Anthony para nga sa pag-aayos ng kanilang kasal. Nagulat ang lahat nang dumating ang mga pulis para siya ay dakpin. Wala namang idea ang mapapangasawa ni Anthony kung ano ang nagawa nitong kasalanan. Hindi naman na nakapalagpas si Anthony at agad siyang inaresto ng mga pulis. Dahil sa malakas na ebidensya na kuha ng mga CCTV, wala nang nagawa si Anthony at umamin na siya sa krimen. Inamin ni Anthony na pinatay niya si Susan at katulong niya ang kanyang kapatid sa pag-iwan ng labi ni Susan sa damuhan. Kaya naman inaresto din ang kanyang kapatid na si Mark. Habang nasa police station, ikinwento ni Anthony ang buong pangyayari. Ayon kay Anthony, sumakay sila ni Susan ng isang motor para magpunta sa isang hotel. Bandang 10:00 ng umaga, makikita sa CCTV ang pagpasok nilang dalawa sa isang hotel.
Sa loob ng kwarto, nag-usap sina Susan at Anthony. Doon na sinabi ni Susan kay Anthony ang gusto niyang mangyari. Gusto ni Susan na kapag opisyal na silang hiwalay ng kanyang asawa ay pakasalan siya ni Anthony. Nabigla naman si Anthony sa kanyang sinabi dahil wala naman siyang ganung plano. Sinabi ni Anthony kay Susan na hindi sila ikakasal. Pag-amin ni Anthony kay Susan, ang relasyon nila ay kanyang libangan lamang. Sinabi din niya na kapag pagod siya sa trabaho ay napapasaya siya ni Susan, lalo na tuwing may mangyayari sa kanila. Hindi nagustuhan ni Susan ang mga sinabi ni Anthony. Inakala kasi ng ginang na seryoso si Anthony sa kanilang relasyon. Pero iniba ni Anthony ang paksa na kanilang pag-uusap at tinanong si Susan tungkol sa pera ng kumpanya. Dito na naisip kasi ni Anthony na lokohin si Susan para makuha niya ang pera na kailangan niya sa kanyang kasal. Sinabi ni Anthony kay Susan na papayag siyang pakasalan si Susan sa isang kondisyon. Basta, tulungan siya nito na magnakaw ng malaking pera sa kanilang kumpanya. Gusto ni Anthony na mapasakamay sa kanya ang 50,000 pesos na dala-dala ni Susan noon. Sinigurado din ni Anthony kay Susan na hindi siya madadawit sa kanilang gagawin dahil dadayain umano ni Anthony ang mga papeles. Nagulat umano si Susan sa mga sinabi ni Anthony sa kanya. Nasa isip kasi ng ginang na pinagkatiwalaan si Anthony ng kumpanya tungkol sa pera pero may masamang plano pala ito. Dahil sa nangyari, hindi na natago pa ni Susan ang galit niya sa lalaki. Pakiramdam kasi ni Susan, isang malaking manluloko talaga si Anthony at balak pa siyang gamitin sa masama nitong plano. Napagsalitaan ng masasakit na salita ni Susan si Anthony. Bukod doon, isinumbat din ni Susan kay Anthony ang kanyang mga nagastos kapag sila ay nagde-date. Naging mainit ang alitan ng salita ni na Susan at Anthony. Sa pagkakataong ito, bigla na lang inatake ni Anthony si Susan. Sinaktan niya ito ng ilang beses. Hindi pa doon natapos ang lahat dahil sinakal pa ni Anthony si Susan. Hanggang sa tuluyan na ngang bawian ng buhay ito. Matapos ang insidente, kinuha ni Anthony ang lahat ng gamit ni Susan maging ang pera ng kumpanya. Doon na din nag-isip si Anthony kung ano ang kanyang gagawin sa labi ni Susan. Bandang 2:00 ng hapon, umalis ng hotel si Anthony para bumili ng isang maleta. 2 beses bumalik sa tindahan si Anthony dahil ang unang maleta na kanyang binili ay masyadong maliit. Matapos nagawa ni Anthony ang lahat, nag-book siya ng kotse para makaalis sa hotel. Sa kuha ng CCTV, makikita na bandang 7:00 ng gabi, mag-isa na lang lumabas ng kwarto si Anthony, dala ang isang maleta. Bumaba si Anthony sa bahay ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki na si Mark. Inutusan ni Anthony si Mark na magrenta ng isang kotse dahil may kailangan daw siyang puntahan. Walang kaalam-alam si Mark sa ginawa ng kanyang kuya kaya sumunod na lang siya dito. Pagdating ng puting kotse na kanilang nirentahan, nagpatulong si Anthony kay Mark na buhatin ang maleta. Doon na din nagsimulang magduda si Mark kung ano ang laman nito dahil sobrang bigat ng maleta. Hindi naman sumagot si Anthony nang siya ay tanungin ni Mark. Hanggang sa bumiyahe na ang magkapatid at nagplano nga si Anthony na maghanap ng lugar na wala masyadong tao. Habang nasa biyahe, dito na kinwento ni Anthony sa kanyang kapatid ang lahat na nangyari. Sinabi din ni Anthony na kailangan nilang maghanap ng liblib na lugar kung saan nila iiwan ang maleta. Nagulat si Mark sa mga revelasyon ng kanyang kuya. Subalit kahit gusto niya magsalita, wala siyang nasabi dahil sa takot. Bagkos ay sumunod na lang siya sa lahat ng sinabi ni Anthony. Nakarating nga sila sa Bikasi, halos maghahating gabi na at isang talahiban ang kanilang nakita. Doon ay iniwan na ng magkapatid ang maleta. Matapos nito ay umalis sila at sumakay ng kotse para umuwi. Matapos ang kanyang pag-amin, kinasuhan ng premeditated murder si Anthony habang si Mark naman ay kinasuhan ng accessory to the crime. Ikinulong ang magkapatid habang naghihintay ng kanilang trial. May 2024 nagsimula nga ang trial ni na Anthony at Mark. Napawalang sala si Anthony sa kasong premeditated murder.
Depensa ng mga abogado ni Anthony, hindi naman pinagplanuhan ng lalaki ang lahat. Aksidente lang daw ang nangyari at napatay si Susan dahil nag-away silang dalawa. Pero hindi naniniwala ang prosecution at mga pulis kay Anthony. Iginiit nila na hahanap sila ng ebidensya na magpapatunay na plinano lahat ni Anthony ang krimen para makapagnakaw ng pera sa kumpanya. Galit na galit naman ang pamilya ni Anthony sa kanya, maging ang pamilya ng kanyang pakakasalan na babae. Ayon sa tatay ng fiancé ni Anthony, mabuti na lang at hindi natuloy ang kasal. Dahil din baka matulad ang kanyang anak sa sinapit ni Susan. Hindi lang ang pamilya ni Susan ang sumisigaw ng hustisya sa nangyari. Marami sa sumaybaybay sa kaso na ito na gusto ding maparusahan si Anthony sa kanyang ginawa. Sa kasalukuyan, gumugulong pa rin ang trial ng kaso. Kung mapapatunay nagkasala, posibleng makulong ng 3 hanggang 8 taon si Mark sa partisipasyon niya sa krimen. Maaari namang makulong ng 15 taon si Anthony para sa pagpatay niya kay Susan. May posibilidad din si Anthony na hatulan ng bitay sa Indonesia. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!